Blood News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang 4 na lalaki matapos mabisto ang umano'y iligal na operasyon ng pagmimina ng ginto sa sitio Bedrock, Barangay Mabini, Surigao noong July 23. Pinangunahan ang operasyon ng CIDG Surigao del Norte Provincial Field Unit, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau, DENR Region 13 at Surigao City Police Station. Nasamsam ang 2 backhoe, 8 sako ng gold ore, sluice matting, metal hoses, water pump at iba pang kagamitan na tinatayang nagkakahalaga ng 9.5 million pesos. Nabigong magpakita ng mining at mineral processing permits ang mga suspect, kaya naharap sila sa kasong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995 o Republic Act 7942. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang katatapos lang na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang tinawag na waste of time o aksaya lamang sa oras. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ni Duterte na hindi niya pinanood ang sona at wala rin siyang planong basahin ang nilalaman o maging ang buod nito dahil sa tingin niya'y hindi naman nakabubuti sa taong bayan ang naging ulat ng Pangulo. I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Kasabay nito, tinawag din niya na isang PR stunt ang kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon, kasabay ng pagkwestiyon sa pananagutan ng pamahalaan kaugnay ng mga alegasyon ng mga ghost at substandard na flood control projects. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. Kasalukuyang nasa Europa ang Vice-Presidente, sita sa kanyang ama sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa Dahe. Nakatakda siyang bumalik ng bansa sa unang linggo ng Agosto. Nakapaghain na ng piyansa si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kaugnay ng kinakaharap niyang kasong graft na may kaugnayan sa umano'y conflict of interest sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, personal na nagtungo si Ang kasama ang kanyang abogado noong Hulyo 27 upang maghain ng 90,000 pesos na piyansa kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap ang kongresista sa 14 na bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa Office of the Ombudsman, may interes umano siya sa isang construction firm na nakakuha ng mga kontrata mula sa DPWH na nagkakahalaga ng 214 million pesos habang siya ay nanunungkulan bilang miyembro ng Kongreso. Itinanggi naman ni Ang mga alegasyon laban sa kanya. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.